Bagamat di naman po kayo pinangalanan kahapon, pero may mga pasaring si Senator Lacson dun sa mga nangmamaliit, nangiinsulto daw sa Blue Ribbon hearing. Sabi niya, Shut the F up. Your noise will not silence the truth. Neither does it provide any help in our investigation. Your noise cannot convict and won't even indict the malefactors in this flood control mess. Only evidence does. your comment on it. Sa palagay ko, hindi naman ako yun. Kasi alam ng kahit sinong senador na hindi pwedeng utusan ng kapwa nilang senador sa Senado. Hindi naman pwedeng maghari-harian o magreyna-reynahan. Palagay ko, hindi rin ako yun. Hindi rin ako yun. At alam ko, hindi ako ang pinatutungkulan yun. You don't feel alluded to? I don't feel alluded to. Si Senator Amy, wala siya kahapon. Kasi yung mata niya, kailangan mo nang magpatak ng mata kasi. Tama. So anyway, kahit wala siya, nakahook naman siya doon sa entire proceedings, kaya alam niya rin. Gusto ko lang i-rectify, umattend ako nung unang hearing na chair na si Senator Lacson. Tapos, nag-represent ako ng ating bansa sa Korea sa second hearing. Kaya lang nadismaya ako dun sa pagtestigo ni Sergeant Gutesa. Nanood ako, pare-pareho lang. Sila na rin, kahapon, yun na nga, yung dalawang kasambahay, sila na rin ang sumasagot para sa dalawang kasambahay. Wala rin na tutukan, wala rin na bunyag. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit o makaka-offend sa aking mga kasamahan. Pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan nito. Nalulungkot tayo, binoboses ko lang, nakikita. Imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot. Ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Parang baliktad na Kaya medyo nakakalungkot. Nais ko rin ipakilala at ipakita sa inyo ang napakaganda at mahabang report, minority report po, na ginawa ni Senator Marcoleta noong December 10. Ginawa natin. Ginawa naming lahat. At noong December 10, baka hindi pa ninyo nababasa, mahirap basahin, mahaba Ngunit gusto ko sabihin at idiin na lubos ako sumasang-ayon dito sa minority report na malinaw nitong punto na ang pananagutan ay hindi dapat nakatuon lamang sa implementing agencies, sa iba't ibang kontratista, sa kung sino-sino lamang. Tama ang diin ng report na ang tanging isang komprehensibo, patas, walang takot na investigasyon lang ang makakatsak na tunay na salarin. Yung mga mastermind ang dapat managot. Sang-ayon din ako sa obserbasyon ng minority report namin na yung biglaang pagtigil ng investigasyon patapos ang testimonya ni Orly Gutesa ay nagdulot ng pagduda sa tunay na layunin ng report. So, when a finger points to the moon, we have to look at the moon, not the finger. Dahil dito, hindi ko maiwasang ituro na may mahahalagang leads. May mga critical leads na ang ating mahal na chairman na hanggang ngayon hindi pa tinutugunan ng komite. Naging malawakan ang pagtutok sa DPWH, mga piling contractor, mga ilang senador, ngunit tila napalampas sadya o hindi ang posibleng ugnayan na maaring tunay na nagplano at nakinabang sa eskema. Noong 14 November, ang dating chair ng APRO, si Saldico, na maituturing isang maraming direktang kaalaman, ay nagsimulang maglabas ng serye ng video. While some may argue that Saldico's videos are inadmissible indeed in a court of law, it should be clear that the Blue Ribbon Committee of the Senate is not a court. Its proceedings are investigative, not adjudicatory. When allegations implicate the highest officials of the land, including the president and the most powerful political figures from 2023 to 2025, it is not the duty of the committee to pursue, to investigate, and to verify these claims, rather than to dismiss them outright.
kapag si Saldico, ang mga Diskaya o si Orly Gutesa, parang isinasantabi na lamang. Samantalang yung mga nabigyan na ng pangalan, hindi naman pinapatawag si Paul Estrada, Mark Tiksay, yung Golden Pheasant na holding company ng iba't ibang pag-aari ng dating speaker, si Jose Raulito Paras at yung iba pang abogadong ginamit na nominee. Bakit lahat yan talagang hindi naman pinapatawag? Samantalang yung mga testigo ngang ito na nagtuturo sa dating speaker, pinatawag nga dapat si speaker, hindi naman pumunta. Ang balita, nasa Cebu lamang, ni hindi hiningan ng formal na statement sa kanya. So, ayoko lang na nangingilala ng kamag-anak o kaalyado, dapat tuloy-tuloy nakakabahala kapag ang pahayag ng komite kamakailan na di umano'y walang ebidensya na nag-uugnay sa flood control kay Martin Romualdez. Mga pahayag na inilabas kahit hindi pa tapos ang investigasyon, pati ba naman dito bumabaha ang pambabahala. So, 2 buwan nang nakaraan, ICI at DOJ, sabi, kasuhan na si Martin at si Saldi. Ang Saldico, kinasuhan, pero si Speaker Martin Romualdez, wala pa rin. Ang kinasuhan, sa halip kay Speaker Romualdez, sa rekomendasyon ng ICI at DOJ, ay si dating Senador Bong Revilla na naservan na ng warrant of arrest, si Senator Joel, si Senator Jinggoy. Marami pong katanungan nung November ay inirekomenda na talaga ito, bakit hanggang ngayon, Enero na, wala pa rin? Ang dami ko nang sinabi. Hindi, totoo naman lahat ang sinabi ni Senator Amy. For Senator Amy, sabi po ni Senator Ping, kapag may mga ebidensya rin daw po kayo leading sa pinsan ninyo, welcome din daw po talaga kayo mag-participate sa pagdinig. Sa next hearing po ba ng Blue Ribbon, pupunta na po kayo, may ilalabas din po ba kayo? Inilahat na nga namin dito yung iba't ibang binunyag ng iba't ibang testigo na gusto nga namin i-pursue. Sana tutukan kasi maraming binanggit. Hindi naman maari na i-dismiss outright yung mabibigat na sinabi ni Saldico, ni Orly Gutesa at pati si Curly Diskaya. Marami silang binigay na leads, ika nga, na kinakailangan i-pursue kahit sabihin natin, kaduda-duda yung source, inadmissible in evidence, at iba't iba pa. Kasi napakabigat ng sinabi nila. Detalyadong-detalyado pa. At kung minsan, may corroborating testimony. Tulad nung sinabi ni Gutesa, yung 30 tama rin, parang tama din at yun din ang binanggit ni Saldico. Tapos tumbok din dun sa sinasabi naman ni Diskaya. Kaya parang kinakailangan talaga tutukan lahat ng testigo kahit yun nga, parang si Yusek Bernardo at yung affidavit lang niya ang binibigyan ng kahalagahan.